Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 351. Napatingin si Luna sa dalawang itim na don sa mesa. Hindi niya napigil ang umiyak ng malungkot. Nilagay ni Jeric ang braso sa balikat niya at inalok siya ng tisyo gamit ang kabilang kamay niya. Inaliw niya ito, na nagsasabing, huwag kang malungkot. Ang mga taong yumao na ay hindi na muling mabubuhay. Ano pa, nasa tabi mo ako. Walang makakatalo sa amin. Kinuha ni Luna ang tisyo kay Jeric at pinunasan ang mga luha sa mukha niya habang tumatango kay Jeric. Pagkatapos, yamakap siya kay Jeric at humikbi ng mahina. Tinapik siya ni Jeric sa balikat. Iiyak mo lang. Magiging maayos ang lahat. Matapos ang hindi malamang tagal, tuluyang tumigil sa pag-iyak si Luna. Pagkatapos, inangat niya ang kanyang ulo mula sa pagkakayakap ni Jeric. Nababahira ng luha ang maganda niyang mukha, naging mislan siya at matindi. Namumula ang kanyang mga mata, na pumupukaw ng pakikiramay sa sinumang makakakita sa kanya. Pinunasan ni Jeric ang mga luha sa kanyang mukha at mahinang nagtanong, mas mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Tumango si Luna. Pagkatapos, tumingin siya kay Jeric at sinabing, Jeric, gusto kong ibalik ang abo ng aking ama at kapatid kay Atita. Tandaan, nalaman ni Luna ang tungkol kay Jeric habang sila ay natutulog na magkasama. Sumagot si Jeric, oo, mas mabuti na bumalik sila sa kanilang bayan. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Luna habang nakatingin kay Jeric. Pwede mo ba akong samahan pabalik sa Atita? Seryosong tumingin sa kanya si Jeric. Maaari akong bumalik sa iyo, ngunit paano mo ako ipapakilala sa iyong lolo? Hindi mapigilan ni Luna na matigilan. Paano niya ipapakilala si Jeric sa kanyang lolo? Maging ito man ay ang pagkakakilanlan ng Black Eagle Master o ang tunay na pagkakakilanlan ni Jeric, parehong itinuring na kaaway ni Kenji. Bukod dito, binanggit din ni Kenji kay G. Suarez Sr. na inalis sa kanya ni Jeric ang mga bahagi ng minahan ng ginto ng Davis Group. Hiniling pa ni Jeric sa pinuno ng Stargate na paalang bisa ang mga kasanayan sa martial arts ni Tatsuya at alisin ang kanilang mga martialists. Sa makatuwid, malamang na itinuring ni G. Suarez Sr. ang Black Eagle Master at Jeric bilang kanyang mga kaaway. Kung ibabalik niya si Jeric sa pamilya, tiyak na magagalit si Mr. Suarez Sr. Gayunpaman, kailangan ni Luna si Jeric. Hindi niya kayang makipaghiwalay kay Jeric. At iuwi si Jeric upang makilala ang kanyang lolo sa madaling panahon. Matapos mag-isip sandali, sinabi ni Luna kay Jeric, Jeric, bakit hindi ka muna sumama sa akin sa Atita? Pagdating natin, hindi mo kailangang makipagkita agad sa lolo ko. Maaari kang manatili sa isang hotel sa Coas pansamantala. Ako naman, unti-unti kong ipapaliwanag sa lolo ko na hindi ka kaaway ng pamilya natin. Kapag naunawaan niya na ito ay isang hindi pagkakaunawaan at handa siyang makita ka, dadalhin kita upang makita siya, okay. Bagamat naramdaman ni Jeric na halos imposible para kay G. Suarez Sr. na malampasan ang kanyang pagtatangi laban sa kanya. Gayunpaman, nawalan ng ama at kapatid si Luna. Bukod dito, pagkatapos nilang mag-sex kagabi, alam ni Jeric na nawalan siya ng ina noong maliit pa siya. Kaya, sa sandaling ito, talagang kailangan ni Luna ang kanyang proteksyon. Kaya naman, tumango si Jeric sa kanya. Okay, gagawin ko ang sinabi mo. Nang marinig ni Lund na handang samahan siya ni Jeric pabalik sa Coas, biglang nawala ang mga luha sa kanyang mga mata, at napuno ng saya ang kanyang mga mata. Natatakot akong magtagal ang biyaheng ito sa Atita. Aayusin ko ang 3 presbyter na humawak sa mga gawain ng sekta, sabi ni Jeric kay Luna. Tumango si Luna. Sure, sige. Lumapit si Jeric at hinawakan ang ulo ni Luna, kung gayon, huwag kang umiyak dito ng mag-isa. Marahang itinulak ni Luna si Jeric at mahinang sinabi, huwag kang mag-alala. Hindi na ako iiyak. Sige lang. Tumalikod si Jeric at bumaba. Pagkatapos umalis sa attic, hinanap ni Jeric sina Tiger, Phoenix, at Steve. Sinabi niya sa kanila na pupunta siya sa Atita kasama si Luna at iniwan silang namamahala sa mga gawain sa gate habang wala siya.
Siyempre, hindi nag-alala si Jeric sa anumang nangyayari sa Stargate, dahil nakipag-alyansa ito sa 11 sekta mula sa Oakhaven at gitnang rehiyon. Kapag may nangyari, maaaring agad na humingi ng tulong ang Stargate sa ibang mga kalyadong sekta. Siyempre, magiging maayos ang lahat. Medyo nagulat ang tatlong presbyter nang malaman nilang ibabalik ng kanilang sect leader si Luna kay Atita. Hindi nila akalain na ang kanilang pinuno ay mai-inlove sa kanya. Bukod dito, si Luna ay mula sa ibang bansa. Siyempre, kailangan nilang aminin na si Luna ay napakaganda sa kagandahan at ugali. Maraming lalaki ang magtuturing na maswerte sila kung magkakaroon sila ng ganoong kagandang babae sa kanilang buhay. Kabanata 352. Tiger at ang dalawa pa hindi maiwasang mainggit sa magandang kapalaran ng kanilang pinuno sa mga kababaihan. Sa huli, sabay nilang sinabi kay Jeric, "Nais naming magsaya kayo ni Madam sa Atita." Hindi nakaimik si Jeric. Hindi niya akalain na ganito pala ang sasabihin ng tatlong matandang lalaki. Kahit alam ni Jeric na niloloko lang siya ng mga ito, nagustuhan niya ito. Ang paglalakbay na ito ay kailangang maging romantiko at matamis. Nagkunwaring malalim ang iniisip ni Jeric. Tumikim siya at sinabing, "Tanggapin mo ang iyong mga hiling. Ipinagkatiwala ko ang lahat sa iyo. Kung babalik ako at nalaman kong hindi maayos ang paghawak ng mga bagay, may kahihinatnan." Agad na sumagot si Tiger at ang dalawa pa, "Huwag mag-alala, Master. Siya nga pala, mag-book ng flight ticket para bukas papuntang Atita," bilin ni Jeric. "Oo, Master." Pagkatapos ay umalis si Jeric sa Presbyter's Hall. On the way back to Luna's residence, his phone beeped with a text message notification. May nagpadala sa kanya ng WhatsApp message. Kinuha ni Jeric ang kanyang telepono at nalaman na galing iyon kay Lillian. The message read, "Jeric, I miss you. I'm here to participate in the film exhibition in Atita. I've been missing you since I left Eldoria." Bagamat matagal nang hindi nakita ni Jeric si Lillian, dahil minahal niya ito noon. Nakipag-ugnayan siya kay Lillian. Siyempre, nakipag-ugnayan siya sa karamihan ng kanyang mga dating kasintahan, sina Claire, Helene, Julene, Christine, at Elaine. Matapos basahin ang mensahe ni Lillian sa WhatsApp, nalaman ni Jeric na dumating siya sa Atita para lumahok sa Coos Film Festival. Alam niya na si Lillian ay isa ng A-list celebrity sa industriya ng pelikula at telebisyon at umarte sa maraming sikat na pelikula at teleserye. Kaya naman, hindi na nagulat si Jeric na sasali siya sa Coos Film Festival. Sa sandaling ito, biglang pinaikit ni Jeric ang kanyang mga mata. Parang may nakita siya sa kanyang God's eye. Biglang naging seryoso si Jeric, at ang kanyang mga mata ay kumislap ng malamig na liwanag. Nasa panganib pala si Lillian sa Coos. Naisip niya. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono at sumagot kay Lillian, "Dahil mismo ako, Lillian, pupunta ako sa Coos para samahan ka." Ding! Halos agad-agad, si Lillian sagot. Walang mga salita, tanging isang mahiyaing ekspresyon at siyam na rosas. Ramdam ni Jeric kung gaano kasaya si Lillian sa kabilang dulo ng telepono mula sa kanyang tugon. Kinagabihan, sa Coos International Airport, lumapag ang isang eroplano mula sa Eldoria. Sina Jeric at Luna ay nasa eroplano din. Umupo sila sa business seat. "Jeric, ayon sa napag-usapan natin kagabi, sa Hotel Royal ka muna. Babalik ako sa aking villa," sabi ni Luna kay Jeric. Ang Hotel Royal ay isa sa mga pinakamarangya at high-class na mga hotel sa Coos. Si Jeric din ang humiling na mag-book ng kwarto doon. Sa pamamagitan ng kanyang God's eye, nalaman niyang ma-accident si Lillian sa hotel na ito bukas ng gabi. Pagkatapos mag-check-in sa Hotel Royal, mapoprotektahan niya si Lillian anumang oras. Tumango si Jeric. "Sige, tawagan mo ako kung may kailangan kapag katapos nating maghiwalay." Pagkababa ng eroplano, sunod-sunod silang naglakad palabas ng exit. Ang dahilan kung bakit hindi sila magkasama sa paglalakad ay alam ni G. Suarez Sr. na babalik si Luna sa Atita. May pinadala na siyang sundo kay Luna sa airport. Lumabas si Luna sa daanan na may 2 urn sa kanyang mga bisig,
habang si Jeric ay kinaladkad ang isang malita. Miss Luna. Maligayang pagbabalik. Sa labasan, kumaway sa kanya ang isang matandang nakasuot ng suit, na mukhang napakaamo at magalang. Bakas sa mukha ni Luna ang saya. Mr. Simpson. Ang kumpletong pangalan ni Mr. Simpson ay Dylan Simpson, at nagtrabaho siya bilang mayordomo sa malaking bahay ng pamilya Suarez sa Cuas. Pinapante siya ni Mr. Suarez Sr. para sunduin si Luna. Hiniling ni Dylan sa dalawang bodyguard na nasa likod niya na kunin ang dalawang urns kay Luna. Sa pagtingin sa dalawang urn, walang kamalay-malay na si Dylan ay nalungkot at sinabing, "Hindi ko inaasahan na sila ay magdaranas ng ganitong sakuna." Walang malay na ibinaba ni Luna ang ulo at tumahimik. Walang alinlangan na muli siyang nalungkot sa sinabi ng mayordomo. Mukhang alam ni Dylan na hindi na niya dapat palungkutan muli si Luna. Mabilis niyang iniba ang topic at sinabing, "Miss Suarez, nasa labas ang sasakyan natin." "Fair na." Tumango si Luna. Pagkatapos, sinundan niya si Dylan at ang mga bodyguard palabas. Bago umalis, hindi nakalimutan ni Luna na lingunin si Jeric, na nasa likuran niya. Kabanata 353. Ngumiti si Jeric at kumaway sa kanya. Lihim ding kumaway si Luna kay Jeric nang hindi nakatingin si Dylan at mga bodyguards ni Dylan. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad palabas ng terminal kasama sila. Pagkaalis ni Luna, kinuha ni Jeric ang isang pares ng salaming pang-araw sa bulsa ng kanyang suit at isinuot iyon. Agad siyang nag-transform sa isang nakaistilong at kaakit-akit na lalaki at hinayla ang kanyang malita. Pagkalabas ng terminal, pumara si Jeric ng taxi at dumiretso sa Hotel Royal. Habang papunta si Jeric sa hotel, napansin niya ang matatayog na skyscraper na nakahanay sa magkabilang gilid ng kalye. Ang mataong tanawin ay napuno ng maraming sasakyan at mga naglalakad, na lumilikha ng isang makulay na kapaligiran. Ang Cuas, bilang kabisera ng Atita, ay ipinagmamalaki ang populasyon na higit sa 20 milyong residente. Ito ay tumayo bilang pangunahing hub ng bansa para sa politika, ekonomiya, at kultura, at pinanghawakan ang katayuan nito bilang isang internasyonal na metropolis. Dumiretso sila sa Hotel Royal, na matatagpuan sa gitna ng lungsod. Ang hotel ay isang marangyang establishment, na ipinagmamalaki ang halos 100 palapag ng karangyan. Isa ito sa pinakamarangyang 5-star hotel sa Cuas. Bumaba si Jeric sa taxi at naglakad papasok sa Royal Hotel bitbit ang kanyang malita. Sa pinakamataas na palapag ng hotel, mahahanap ng isa ang pinakagarang presidential suite. Matapos maibaba ng waiter ang malita ni Jeric, magalang niyang hinarap ito, "Mr. Agosta, ihahain namin ang iyong hapunan sa 7 p.m. Kung may kailangan ka, ipaalam lang sa amin anumang oras." Tumango si Jeric. "Pwede ba akong uminom ng kape ngayon?" "Oo naman, Mr. Agosta. Kukuha ako ng magdadala sa iyo ng kape," sabi ng waiter. "Salamat kung ganoon. Pwede ka nang umalis." Sagot ni Jeric. "Oo, Mr. Agosta." Dahil doon, lumabas ang waiter sa kwarto at isinara ang pinto. Umupo si Jeric sa leather sofa. Nakaramdam siya ng pagkabagot, kinuha niya ang remote ng TV sa mesa at binuksan ito. Ang programa ay mabilis na nagsimulang ipalabas sa napakalaking 100 pulgada na screen ng TV na nakakabit sa dingding, na nagtatampok ng mga balita sa entertainment. Sa TV, may uso at magandang host na ito na may ganitong matamis na ngiti, at sinabi niya, "Magandang gabi mga kaibigan. May mahalagang balita ang Cuas Entertainment para sa iyo ngayon. Alam ng lahat na magsisimula na bukas ang kilalang Cuas Film Festival. Sa pagkakataong ito, hindi lang sa sarili nating bansa ang mga celebrity na dadalo sa conference. Mayroon din kaming mga sikat na bituin mula sa iba mga bansa. Kabilang sa kanila, si Lilian, isang minamahal na batang aktres mula sa Eldoria, ay gumanap ng isang nangungunang papel sa pelikulang, The Captain, Catapulting Her." Kabanata 354. Upang maging pinakakilalang artista sa Eldoria. Ang host ay mukhang may matinding pagkagusto kay Lilian at binigyan siya ng isang espesyal na pagpapakilala. Sa huli, umikot siya pabalik sa paksa ng Cuas Film Festival.
Nais kong ipaalala sa inyong lahat na ang Coos Film Festival ay ipinagmamalaki ng Philolgo Group. At sa gabing iyon, magkakaroon ng bonggang handaan sa Fidalgo Group-owned Hotel Royal. Nang makita ito ni Jeric, sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Tila nahuhulaan ito ng kanyang mata ng Diyos. Magkakaroon ng grand banquet dito bukas ng gabi. Sa sandaling ito, tumunog ang doorbell. Tumayo si Jeric at binuksan ang pinto, buti na lang nakita ang waiter na may dalang tray na may tasa ng kape. Eto na ang kape mo, Mr. Agosta, magalang na sabi ng waiter. Salamat, sagot ni Jeric. Pumasok ang waiter sa silid dala ang kape, inilagay ito sa mesa, at nagpaalam kay Jeric bago umalis. Matapos isara ang pinto, umupo si Jeric sa sofa at masayang nilasap ang kanyang kape. Ang gabi ay bumaba sa villa ng mga Suarez. Tumingin sa dalawang urn sa mesa ang isang matandang may kulay abong buhok at mataimtim na ekspresyon. Napuno ng hindi maarak na kalungkutan ang kanyang mga mata. Hindi niya napigilan ang sarili na mahigpit na pisilin ang kanyang mga kamao, na parabang inilalabas niya ang lahat ng kanyang lakas. How dare si Hiroshi na patayin ang anak at apo ko? Gusto ko sana siyang punitin. Lumingon sa kanya si Luna, puno ng galit ang mukha. Lolo, pinatay siya ng Black Eagle Master, ang pinuno ng Star Gate. Ang may pilak na buhok na matandang lalaki ay si G. Suarez Sr. Ang lolo ni Luna, na nagngangalang Mateo. Ang mga mata ni Matko ay kumislap ng puot habang sinasabi, kahit na pinatay ni Black Eagle Master ang taksil na iyon. Siya ang may pananagutan sa pag-disable ng martial skills ng kapatid mo, kaya naman humingi ng tulong sa akin ang tatay mo. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko sana kayo pinapunta ni Hiroshi sa Eldoria. Kung ganoon, hindi niya papatayin ang iyong ama at kapatid. Hindi maiwasan ni Luna na magulat, Lolo, ibig mong sabihin. Nagsalita si Mateo na may pait, ang Black Eagle Master ay walang pinagkaiba kay Hiroshi. Siya ang pumatay sa iyong ama at kapatid. Desidido akong iharap siya sa hustisya. Nang marinig ito, namutla ang mukha ni Luna. Noong una, gusto niyang maglagay ng magandang salita para kay Jeric upang hindi magalit ang kanyang lolo kay Jeric. Gayunpaman, mukhang mangangailangan siya ng ilang oras para unti-unting ayusin ang malalim na puot at hindi pagkakaunawaan. Kabanata 355. Sa Hotel Royal. Pagkatapos kumain, nakaupo si Jeric sa sofa at umiinom ng red wine. Pagkatapos, dumating ang mensahe. What's up? Galing ito kay Lilian, Jeric, nasa Coos ka ba? Sagot ni Jeric, nandito na ako. Gusto mo ba akong makita? Notification ng mensahe. Sagot ni Lilian. Hindi ngayon. Masyado akong abala. Bukas na ang opening day ng festival. Marami akong gagawin. Hahanapin kita pagkatapos ng cocktail party bukas. Sumagot si Jeric, okay, see you tomorrow night. Nakangiting tugon ni Lilian at nagpadala ng nagmamalasakit na mensahe, siguro pagod ka sa biyahe ngayon, ha? Maligo ka ng mainit at matulog ng maaga. No wonder si Jeric ang first love niya. Napakaamo niya, at maalalahanin. Ngumiti si Jeric at sumagot, ikaw din. Ingat ka at matulog ka ng maaga, mahal kita. Notification ng mensahe. Nag-reply agad si Lilian ng cute na emoji, I love you too. Masasabi ni Jeric sa mensahe na tiyak na masayang nakangiti si Lilian sa sandaling iyon. Akmang ibababa na niya ang kanyang telepono, muli siyang nakatanggap ng mensahe sa WhatsApp. Hindi galing kay Lilian kundi kay Luna. Matapos basahin ang mensahe, hindi man lang nagulat si Jeric. Ang mensahe ni Luna ay natural na ipinarating sa kanya na ang kanyang lolo ay may maling akala tungkol sa kanya at nagtataglay ng matinding sama ng loob. Inasahan na ito ni Jeric. Binanggit din niya na hindi siya susuko at determinado siyang unti-unting ayusin ang hindi pagkakaunawaan at pagkamuhi ng kanyang lolo kay Jeric. Bagamat naunawaan ni Jeric na hindi magiging madali ang pagresolba sa hindi pagkakaunawaan at pagkamuhi ni Mateo sa kanya. Para maiwasan ni Luna na labis na mag-alala at ma-stress, tumugon pa rin siya sa mga mensahe nito. Inaliw niya siya, sinabihan siyang huwag masyadong ma-stress, at binanggit na okay lang siya,
sa paghihintay sa kanyang lolo na lutisin ang puot at hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos ay inilipat nila ang usapan sa ibang mga paksa at nag-chat ng mahigit 1 oras. Sa huli, atubiling tinapos ni Luna ang kanilang pag-uusap, at binati si Jeric ng magandang gabi. Pagkatapos noon ay nena si Jeric kaya naligo siya ng mainit at maagang natulog. Kinaumagahan, pagkatapos ng almusal, umalis si Jeric sa hotel at pumunta sa isang luxury car rental company na malapit para magrenta ng nakakahuli na Lamborghini. Hindi magiging problema para sa kanya na talagang bumili ng isang brand new Lamborghini. Gayunpaman, kung binili niya ito, maaaring hindi niya agad magamit ang kotse. Tiyak, para sa mga gustong gumastos ng mas maraming pera kaysa sa iba, hindi imposibleng gamitin kaagad ang sasakyan. Gayunpaman, hindi gustong makita ni Jeric bilang isang show-off na ganoon. Nilang maging isang low-key at medyo mayaman na tao higit pa rito, walang sino man ang gusto niyang mapabilib sa ngayon. Hindi niya nakita na kailangang magpakitang gilas. Sa makatuwid, nagrenta si Jeric ng Lamborghini. Pagkatapos, nagmaneho siya sa isang high-end na villa development na ibinebenta. Isa itong mountain villa na matatagpuan sa silangang bahagi ng Kuwait. Ang mga villa ay itinayo sa ibabaw ng mga burol ng Kuwait, na nag-aalok ng malapit sa mataong lungsod habang tinatangkilik ang magandang dagat. Mga pananaw. Higit pa rito, ang hillside villa ay mapayapa at malayo sa pagmamadali, na nagbibigay ng mas liblib at pribadong kapaligiran sa pamumuhay. Bilang resulta, ang mga presyo ng mga villa na ito ay kahangahangang matarik. Ang bawat villa ay may tag ng presyo na hindi bababa sa $20 milyong, na ang ilan ay umaabot pa nga sa bilyon-bilyong dolyar. Sa makatuwid, sa kabila ng ilang sandali na nasa merkado, kalahati lamang sa kanila ang naibenta. Siyempre, ang kumpanya ng pag-unlad ay walang intensyon na ibenta ang mga premium na villa na ito nang may diskwento. Ang kanilang target na market ay binubuo ng ilang piling super mayayamang individual. Walang alinlangan na si Jeric ang kanilang target. Nagmaneho siya papunta sa sales department. Wala pang kalahating oras, bumili siya ng hillside villa na nagkakahalaga ng $100 million. Ang hillside villa na binili niya ay Villa No. 18. Kasama ng staff, pinaandar ni Jeric ang kanyang Lamborghini sa Villa No. 18. Ibinigay ng staff ang mga susi at property deed kay Jeric. This villa will, the staff said respectfully. Maging iyong tirahan sa hinaharap, Mr. Agosta. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, ipaalam lamang sa amin. Paglilingkuran ka namin ng buong puso. Tumango si Jeric. Salamat. Bahala ka, Mr. Agosta. Ito ang dapat nating gawin, magalang na sabi ng lalaki. Kabanata 356. Kung gayon hindi kita iistorbahin, Mr. Agosta. Maglaan ng oras upang tumingin sa paligid. Tumango si Jeric. Umalis ang staff. Binuksan ni Jeric ang pinto. Ang panloob na dekorasyon ay pambihirang maluho, na may mga imported na high-end na kasangkapan, sahig, at palamuti na pinalamutian ang villa. Gayunpaman, hindi nakakagulat na ang villa ay may napakarangyang palamuti. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang villa sa gilid ng burol na nagkakahalaga ng $100 milyong. Dumating si Jeric sa ikalawang palapag at umupo sa isang lounge chair sa balkonahe. Tinatanaw ang Coos Bay, ang tanawin ay malawak at nakapagpapasigla, na ginagawa itong isang katangi-tangi at natatanging geographical na lokasyon. Paano nalaman ni Jeric na ito ang pinakamahusay at pinakamahal na villa sa Coos? Natural, ito ay sa pamamagitan ng kanyang God's Eye. Binili niya ang hillside villa dito dahil gusto niyang magkaroon ng matutuluyan sa Coos para sa kanyang sarili. Higit pa rito, ito ay malapit ng magamit sa kanya. Siyempre, hindi niya sasabihin kahit kanino kung para saan iyon. Sa balcony, hinayaan ni Jeric ang simoy ng dagat na dumaan sa kanya, tinatamasa ang komportableng sensasyon. Makalipas ang mahigit 1 oras na pag-upo ng ganito, atubili siyang tumayo. Dumating siya sa isang kwarto. Lahat ay inihanda sa kwarto, mula sa kama at comforter hanggang sa unan at maging sa tsinelas.
Tunay, isang vilya na nagkakahalaga ng $100 milyong. May laptop sa isang table. Umupo si Jerick sa mesa. Binuksan niya ang computer at nagsimulang gamitin ito. Na-access ni Jerick ang International Stock Market Index. Inactivate niya ang God's Eye at agad na pinili ang stock na may pinakamataas na rate ng paglago para sa araw na iyon. Sinuri ni Jerick ang mga pondo sa kanyang account. Pagkatapos gumastos ng 13 bilyon upang bumili ng mga bahagi sa minahan ng ginto ng Davis Group, mayroon pa siyang 4 na bilyong natitira sa kanyang account. Sa kabila ng pagkakaroon ng higit sa 4 na bilyong dolyar sa cash at share, nadama ni Jerick na hindi ito sapat. Sa makatuwid, nais niyang kumita ng kayamanan sa stock market. Sa pag-activate ng kanyang God's Eye, nagsimulang magbago ang mga presyo ng stock sa screen ng kanyang computer sa international stock market. Mabilis. Ang huling stock na nakakuha ng kanyang pansin ay ang Fidalgo Group. Ang share code ay 4,458 at tumaas ito ng nakakagulat na 600% sa loob lamang ng 24 na oras. Habang pinaikit muli ni Jerick ang kanyang mga mata, mabilis na nawala sa kanyang paningin ang mga datos na naobserbahan niya gamit ang kanyang God's Eye. Nang bumalik si Jerick sa realidad, napansin niyang tumaas lamang ng 2% ang presyo ng stock ng Fidalgo Group. Nagningning ang mga mata niya. Napagtanto niya, gamit ang kanyang God's Eye, na si Lillian ay nasa panganib ngayong gabi dahil sa young master ng Fidalgo Group. Well, ito ay tulad ng dalawang toro sa isang panulat. Mabilis na binili ni Jerick ang lahat ng shares ng Fidalgo Group na may bilyong dolyar. Kabanata 357. Pagkabili ng stock, naisip agad ni Jerick si Gerald. Bilang mabuting kaibigan, hindi makakalimutan ni Jerick na isama si Gerald para hanapin ang kanilang kapalaran. Tinawag ni Jerick si Gerald. Sa sandaling tumunog ang telepono, sumagot si Gerald, "Hoy, Jerick, nasa Vista Verde ka pa ba?" Sa katunayan, si Gerald ay nakikipag-ugnayan kay Jerick nitong mga araw. Nalaman ni Jerick mula sa kanya na ang kanyang mga magulang at kapatid na babae ay ligtas at maayos. Siyempre, kailangan siyang tanungin ni Gerald tungkol sa presyo ng stock. Sabi ni Jerick, "Nakarating na ako sa Glenadale. Sa tingin ko ay maaari akong gumawa ng ilang negosyo dito." "Ano? Jerick, nasa Atite ka?" Medyo nagulat si Gerald. Obviously, hindi niya inaasahan na ganoon kabilis polalawakan ni Jerick ang negosyo niya kay Atita. Tumango si Jerick. "Oo, ngayon lang ako nakarating sa Kuwas. Hindi ba nakakaabala para sa iyo na hawakan ang lahat ng mag-isa doon?" Do you are Gerald ay hindi nakalimutan ng kanyang tungkulin bilang bodyguard ni Jerick. Siyempre, hindi niya alam na hindi kailangan ni Jerick ang kanyang proteksyon. Nag-isip sandali si Jerick. Sa totoo lang, tama si Gerald. Tila walang sinuman sa Kuwas na maaaring magtrabaho para sa kanya. Kung gagawin niya ang lahat sa kanyang sarili, kakailanganin ito ng maraming oras at pagsisikap. Kung nandito si Gerald, maraming bagay ang maibibigay ni Jerick sa kanya. "Pupunta ako at tumulong." Lumilitaw iyon. Dahil doon, nagsalita si Jerick sa telepono, "Bukas, pumunta ka rito bukas. Dapat mong hilingin kay Claire na magpadala ng higit pang mga bodyguard kasama mo." Kamakailan ay nakipag-ugnayan si Jerick kay Claire at nalaman niya na ang kanyang lolo, si Denton, ay bumalik sa Oak Haven at ipinagpatuloy ang dati niyang pamumuhay. Siyempre, ito ay dahil tiniyak sa kanila ni Jerick na ang bagong pinuno ng Stargate ay walang intensyon na maghiganti laban sa mga Carters, kaya bumalik sila sa Oak Haven ng may kapayapaan ng isip. "Sige, walang problema. Ipapabook ko agad ang flight ticket," agad na sagot ni Gerald. "Bye." Dagdag ni Gerald. Nang mabalitaan ni Jerick na ibababa na ni Gerald ang tawag, dali-dali niya itong pinigilan at sinabing, "Teka Gerald. Bukod sa nabanggit ko kanina, gusto ko ring pag-usapan ang stock market sa iyo." "Sa stock market? Alin ang interesado ka sa oras na ito?" Masiglang tanong ni Gerald. Hindi nakapagtataka na sobrang excited siya. Pagkatapos ng lahat, si Jerick ang gumabay sa kanya sa mga pamumuhunan sa stock, na naging isang bilyonaryo mula sa isang taong nawala ang lahat.
Sa makatuwid, sa tuwing binanggit ni Jeric ang mga stock, ito ay kumakatawan sa isang potensyal na pagkakataon para sa kanya na magkamal ng kayamanan. Code 4458, bumili ng marami hanggat maaari, at ibenta ang mga ito sa eksaktong oras na ito kinabukasan, bili ni Jeric sa telepono. Sige, iingatan ko. Gagawin ko agad, confident na sabi ni Gerald. Dagdag ni Jeric. Sabihin mo rin kay Claire na bumili din. Hehe, Mr. Agosta, kahit hindi mo sabihin, ipapaalam ko sa kanya, nakangiting sabi ni Gerald. Well, yun lang. Pagkatapos noon, tinapos ni Jeric ang tawag. Sa sandaling iyon, nagkataon na sumulyap si Jeric sa stock index. Napansin niya na habang nakikipag-chat siya kay Gerald, ang presyo ng stock ng Fidalgo Group ay tumaas ng 50%. Gayunpaman, hindi na siya nag-abala pang tingnan ang index dahil alam na niya ang huling resulta sa pamamagitan ng kanyang God's Eye. Paglabas ng kwarto at umupo sa sopa sa sala, kinuha ni Jeric ang remote at binuksan ang TV. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sandaling binuksan niya ang TV, nakatagpo siya ng isang live broadcast ng Coes Film Festival. At that moment, the award presenters were announcing to all the stars in the audience, the best leading actress of the 50th Coes Film Festival goes to Lillian for her role in The Captain. Congratulations, Lillian! Habang inaanunsyo ng mga award presenter ang best leading actress, nagpalakpakan ang buong audience. Sabay tuon ng kamera kay Lillian na nakasuot ng mahabang pulang gown. Siya ay mukhang napakaganda at kaaya-aya tulad ng isang diwata. May ngiti sa labi, naglakad si Lillian mula sa audience papunta sa stage. Binati ng mga host si Lillian sa kanyang award, at ngumiti siya at tumango bilang pasasalamat sa kanila. Sa sandaling ito, sinabi ng dalawang award presenter kay Lillian, Lillian, bagamat kami ang mga presenter para sa Best Leading Actress Award, may isa pang makabuluhang gustong personal na ibigay sa iyo ang award. Curious na tanong ni Lillian. Sino ang mahalagang panauhin na ito? Sabay-sabay na nagpan ang camera sa mga mukha ng mga bituin sa audience. Nakita ni Jeric na ang mga celebrity na ito. Curious din. Malinaw, gustong malaman ng lahat kung sino ang mahalagang figurang ito. Sa sandaling iyon, ang babaeng nagtatanghal ng parangal ay tumingin kay Lillian at sa mga manunood, pagkatapos ay ngumiti at sinabing, naniniwala akong lahat ay medyo mausisa. Pagkatapos mapanood ang pagganap ni Lillian sa The Captain, binanggit niya na siya ay lubos na nabighani sa kanyang pambihirang pag-arte. Mga talento. Sabi niya, siya mismo ang mag-award ng Best Actress para kay Lillian, at gusto rin niyang samantalahin ang pagkakataong mag-imbita. Kabanata 358. Lillian to play the leading role in his upcoming movie. Wow! Sa gitna ng mga manunood, napuno ng inggit ang hangin. Siyempre, ang lahat ay lalo pang na-curious kung sino ang mahalagang figurang ito. Sa puntong ito, sa wakas ay iminuwestro ng babaeng nagtatanghal ng parangal ang isang lalaking nakasuot ng maayos na damit na nakaupo sa harap na hilera ng entablado at sinabing, Mr. Fidalgo, mangyaring pumunta sa entablado upang ibigay ang parangal kay Lillian. Nang mabunyag ang misteryo, biglang nagulat ang mga manunood at saka sila nagpalakpakan. Si Eric ay isang maayos na lalaki sa edad na 30s, matangkad at matatag. Sa kanyang pag-akyat sa entablado, ipinakita niya ang kilos ng isang maunlad na negosyante. Lumapit siya kay Lillian na may magiliw na ngiti sa labi at inabot si Lillian, Miss Morales, congratulations. Magalang na nakipagkamay si Lillian sa kanya at sinabing, salamat, Mr. Fidalgo. Natanggap niya ang award mula sa babaeng presenter at inilagay ito sa mga kamay ni Lillian. Pagkatapos, tumingin siya kay Lillian at nagsalita sa mikropono, Miss Morales, ipinaliwanag lang ng dalawang babae kung bakit gusto kong ibigay sa iyo ang award na ito. Siguro kung interesado ka ba sa pagbibida bilang nangungunang aktres sa isang pelikulang pinondohan ng Fidalgo Group. Nang matapos siyang magsalita, huminga ang ilang mga bituin at aktor sa labas ng entablado. Ngumiti si Lillian at sinabing, una sa lahat, gusto kong pasalamatan si G. Fidalgo sa labis na pag-iisip sa akin.
Pero may ilang pelikula pa akong kukunan ngayong taon, at wala akong masyadong oras, kaya. Pero pag-iisipan ko itong mabuti. Salamat po, Ginoong Fidalgo. Nakangiting sabi ni Eric, mukhang hindi madaling hikayatin si Miss Morales na gampanan ng role, pero naniniwala ako na magkakaroon tayo ng pagkakataon na mag-collaborate. Nagpalakpakan ang lahat sa ilalim ng stage. Nakipagkamay ulit si Lillian kay Eric saka bumalik sa upuan niya. Pagkatapos, ipinagpatuloy ng host ang proseso. Nang makita ito, hindi maiwasan ni Jeric na maging sobrang proud kay Lillian. Talagang hindi niya nakita na magiging isang malaking hit siya hindi lamang sa Eldorado kundi maging sa Alita. Sobrang sikat siya doon kaya nasungkit niya ang award para sa pinakamahusay na nangungunang aktres sa Coes Film Festival. Way to go, Lillian! Isa itong karangalan na nahirapang makamit ng maraming artista. Gayunpaman, sa isang banda, hindi napigilan ni Jeric na maging masaya matapos makuha ni Lillian ang reward. Sa kabilang banda, medyo nalungkot si Jeric nang makita si Eric na sumusubok kay Lillian sa harap ng lahat. Seryosong sanay si Eric sa pagpapahid kay Lillian. Kabanata 359. Dumating ang gabi. Sa marangyang presidential suite ng Hotel Royal, si Eric Fidalgo, na nakasuot ng suit, ay nakaupo sa sofa na may hawak na baso ng alak. Marahan niyang inikat ang baso. Inez, Mr. Zellweger, nandito lahat ng bisita. Tumingin si Eric sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasut na nakatayo ng magalang sa silid at nagtanong. Sumagot ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, oo, nandito silang lahat. Tama, maging ang Hotel Royal ay pagmamay-ari din ng Fidalgo Group. Bilang isa sa 10 mahusay na pamilya sa Atita, ang pamilya Fidalgo ay nagpatakbo ng mga negosyo tulad ng mga hotel, entertainment media, advertisement, telekomunikasyon, at iba pa. Sila ay nakipagsiksikan sa malawak na hanay ng mga larangan at naging isang higanteng negosyo. Si Eric ang lineal descendant ng malaking pamilyang iyon. At si Mr. Zellweger ay ang general manager ng Hotel Royal. Tanong ni Eric kay Pete, nandito ba si Lillian Morales, ang celebrity from Eldorado? Oo, nandito na si Miss Morales, sagot ni Pete. Naningkit ang mga mata ni Eric. Inilapag niya ang red wine sa mesa at sinabing, na love at first sight ako kay Lillian Morales. Kaya mamaya, kailangan kong bigyan mo ako ng pabor. Pumayag naman agad si Pete. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo, Mr. Fidalgo? Halika rito. Misteryosong sumenya si Eric. Kinailangan ni Pete na sumandal at makinig ng mabuti. Saglit na bulong ni Eric sa tenga. Sa huli, sumilay ang nakakatakot na ngiti sa mukha ni Eric habang tinanong niya si Pete, naaalala mo ba ang sinabi ko? Tumango si Pete at yumuko. Oo, iingatan ko ito. Tumango si Eric bilang kasiyahan, naglabas si Eric ng isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa at ibinigay kay Pete. Do as instructed kanina. Lagyan mo ng gamot ang alak. Kinuha ni Pete ang bote at tumango. Oo, Mr. Fidalgo. Gitling. Utos ni Eric. Mag-entertain ka muna ng mga bisita. Pupunta ako dyan. Oo. Umalis si Pete. Kabanata 360. Pagkaalis ni Pete, kumikinang sa kumpiyansa ang mga mata ni Eric. Naisip niya sa sarili, Lillian Morales, hindi mo ito matatakasan sa akin. Oras. Bilang pinakamalaking sponsor ng Coes Film Festival at ang vice-presidente ng Fidalgo Group, lumahok si Eric sa buong kaganapan. Sa makatuwid, natural na kailangan niyang makipagkita sa mga pangunahing bituin mula sa Atita, Eldorado, at iba pang mga bansa. Sa mga pulong na iyon, nakilala niya si Lillian, isang sikat na artista mula sa Eldorado. Sa unang tingin, naakit siya kay Lillian na isang ipinanganak na kagandahan. Isang stunner. At mas lalo siyang naakit sa kakisigan ni Lillian habang kausap ito. Pagkatapos, hindi niya maalis sa isipan ang boses o ngiti ni Lillian. Iyon din ang dahilan kung bakit gumawa siya ng exception para umakyat sa entablado at ibigay kay Lillian ang kanyang trepeo. Niyaya pa niya si Lillian na umarte sa gagawin niyang pelikula. Naisip niya na ang pagpapadala ng isang imbitasyon kay Lillian sa gayong engranding okasyon ay magpapakilod sa kanya at magagapi siya sa isang iglap.
Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, hindi pumayag si Lillian. Pero kahit ganoon, hindi siya sumuko. At ang pagdiriwang ngayong gabi ay ang huling pagkakataon niya. Lumapit siya para kunin ang baso. Inikot niya ang alak. Tapos, uminom siya. Matapos maubos ang baso ng alak, umalis na si Eric sa presidential suite. Ginanap ang celebration banquet sa bulwagan sa ibabang palapag ng presidential suite na tinutuluyan ni Eric. Sa sandaling iyon, ang banquet hall ay maliwanag na naiilawan at ang malambing na musika ay umalangaw-ngaw. Ang lahat ng mga bituin at maharlika ay nakadamit ng maayos. Kasalukuyan. Ang mga pastry, alak, delicacy, at prutas ay makikita sa lahat ng dako. Ang mga waiter ay nagpabalik-balik, na nagsilbi sa mga bisita. Nagkwentuhan at nagtawanan ang mga celebrity at socialite. Itinaas nila ang kanilang baso at uminom ng masigla sa masigla at masayang kapaligiran. Si Lillian ay nakasuot ng puting damit at nagpakita ng kakaibang ugali, ang pinagtutuunan ng pansin ng party. Halos lahat ng mga lalaking bisitang naruroon ay sumulyap sa kanya paminsan-minsan. Sunod-sunod na nag-toast sa kanya ang maraming celebrities para batiin siya sa pagkapanalo niyang Best Actress sa Cannes Film Festival. Sa sandaling iyon, may lumapit kay Lillian at nagsabing, "Hello, Miss Morales. Ikinagagalak kitang makilala muli." "Yes, Mr. Fidalgo, we meet again," nakangiting bati sa kanya ni Lillian. Ang taong umakbay kay Lillian ay walang iba kundi si Eric. Nang makita si Eric na papalapit kay Lillian, matino namang naglakad ang mga gustong kumausap sa kanya. "Congratulations, Miss Morales, for winning the Best Actress at the festival. I want to propose a toast to you," sabi ni Eric. Tumingin si Lillian sa kanyang kamay at wala siyang nakitang alak, kaya ngumiti siya at sinabing, "Sa palagay ko ay wala kang may toast. Kung gayon, ano ang tungkol dito?" Ngumiti ng mahina si Eric. Pagkatapos, lumingon si Eric kay Pete sa malapit at pinitik ang kanyang mga daliri. "Mr. Zellweger, 2 baso ng alak, pakiusap." May hawak na tray si Pete, kung saan may isang bote ng Remy Martin at 2 punong baso ng alak. Nang marinig iyon, lumapit kaagad si Pete at sinabing, "Mr. Fidalgo, ito ang alak na hiniling mo." Kinuha ni Eric ang isang baso sa kaliwang bahagi ng tray. Tinaas ni Lillian ang kanyang baso na kalahating puno at sinabi kay Eric, "Mr. Fidalgo, nais ko ang iyong Fidalgo Group ng higit pa at mas mahusay na mga pelikula." Gayunpaman, umiling si Eric. Naguguluhang tanong ni Lillian, "Anong meron? May nasabi ba akong mali?" "Wala ka, pero hindi ka sincere. Mayroon akong isang buong baso ng red wine. At kung i-toast mo ako sa kaunting alak mo, hindi iyon magagawa." Pagkatapos nito, itinuro niya ang natitirang baso ng alak sa tray ni Pete. Walang choice si Lillian kundi pumayag. "Bueno, hulaan kong iinuman ko itong buong baso ng alak upang ipahayag ang aking katapatan." Pagkatapos ay iniligpit niya ang kanyang baso at kinuha ang buong baso sa tray ni Pete. Itinaas ni Eric ang baso at nakangiting sinabi, "Congratulations, Miss Morales. Sana makita ko ulit kayo sa Cannes Film Festival sa susunod na taon." "Salamat," itinaas ni Lillian ang kanyang baso. Nagklink silang dalawa ng salamin. Pagkatapos, ininom nila ang alak sa kanilang mga kamay. Nang makitang inubos ni Lillian ang kanyang alak, nag-smirk sa isa't isa sina Eric at Pete. Pagkatapos ng inuman, ngumiti si Lillian kay Eric at humihingi ng tawad. "Mr. Fidalgo, excuse me. Pupunta ako sa banyo." Sagot ni Eric na may napaka-gentleman ng ngiti. "Sige na please." Tumalikod na si Lillian at umalis. Gayunpaman, pagkatapos gumawa ng ilang hakbang, nakaramdam siya ng pagkahilo at pagkahilo, na parang lasing. Hindi niya maiwasang sumimangot. Napahawak siya sa kanyang noo at napaisip sa sarili, "Lasing ba ako?" Sa sandaling iyon, lumapit sa kanya si Eric at nag-aalalang nagtanong, "Ano pong problema, Miss Morales? Hindi ba maganda ang pakiramdam mo?" Sagot ni Lillian, "Sobrang dami ko yata nainom." Mungkahi ni Eric. "Tapos tulungan na kita sa kwarto mo para magpahinga."
Gusto pa sanang tumanggi ni Lilian, ngunit nalaman niyang mas nahihilo siya hanggang sa hindi na siya makalakad. Kaya, tumango siya kay Eric at sinabing, Mr. Fidalgo, pakitawagan ang aking katulong. Sige, tutulungan kita sa kwarto mo, at pagkatapos ay tawagan mo ang iyong katulong, sabi ni Eric.